Good morning po mga kalaki, good morning sa inyo lahat. At napakalamig ngayon dito. Dito po tayo ngayon sa may swimming pool. Grabe lamig. Kagigising lang natin. Alas 6 ng umaga. Alas 6 pa lang po ng umaga mga kalaki. Papakita ko sa inyo yung mga manok. Yung mga kalaki oh. Hindi na rin tayo nakaligo kagabi sa swimming pool. Grabe lamig, lakas ng hangin kasi kagabi. Siguradong ano lang tayo, mamimilipit lang sa lamig. You know, manok. And mamaya ako kayo iikot dyan. Dito lang muna tayo. And good morning mga kalaki. At ikot muna tayo ng konti. Grabe lamig. Ang lamig dito ngayon. Hindi ganong humahangin pero ramdam na ramdam mo yung ano, ramdam na ramdam mo yung lamig. Grabe lamig ngayon mga kalaki. Kaya tayo dito, silipin natin yung ibang manok. Oras natin 6:25 ng umaga. Lamig. Uy, may lovebirds. Grabe ng lamig. Ikot tayo mga kalaki. Harap ko sa inyo yung ano, yung mga kalaki. Punta tayo dito. May naririnig akong ano, ibon. Humangin pa. Lamig na nga. Yung kapaligiran mga kalaki, yung ating aso. Mga kalaki yung iba nasa range hindi pa na-harvest, nangingitlog na to mga nangingitlog na. Ayun ayun lalaki na. Karamihan dumalaga na, nangingitlog na to, hindi pa na-harvest. May nakita tayong lovebirds, mga kalaki nandiyan sa puno. Nakawala siguro yun, kaya
Ayun, umuhuni. Yan. Gusto natin yung camera natin. Bali si Boss Joey naglilipat ng ibang manok dito sa kabilang side na to. Yan. Medyo malikot na naman po yung ating camera mga kalaki at kasulukuyan tayo naglalakad. Grabe hangin dito mga kalaki. Lamig. Tayo. May butas mga kalaki. Baka mga ahas to. Dami pa namang ahas dito mga kalaki. Tingnan yung kapaligiran mga kalaki oh. Grabe liwalas. Ano kaya itong mga ano to, no? Mga butas na to. Ahas? Ahas kaya yung mga nasa butas na yan? Mga kalaki, papakita ko sa inyo, wala nang manok dun, no? Wala na. Nabili na yung iba mga kalaki. Ang bandang baba na lang yung mga meron. Saka dito, yung iba linipat dito, pero karamihan na nabili. Ito, high action, straight comb. Nadali tayo ng tinik dun, oh. Sugat yung ating paa. Dami sugat. Yun, alam nyo ba mga kalaki ko, kukwento ko lang sa inyo. Ito pong manukan dati na to, nung umpisang puntahan namin to, grabe po. Grabe kasukal to mga kalaki. Parang ganun yan mga kalaki, oh. Kung makikita nyo yung mga kawayanan na yan, mga kawayanan na yan, kung makikita nyo yun, ganyan po kasukal dati yan dito. Wala kayong makikitang magandang lupa. Kala nga namin hindi magandang lupa to eh. Kasi talagang papuno, panay panay, parang gubat pa talaga mga kalaki. Nung unang pinuntahan namin to, gubat na gubat to. Kaya sabi ko parang hindi gaganda to. Pero nung malinis mga kalaki, nung malinis na to, pinagtiyaga nung farm manager dito. Grabe, nung malinis to, ganito pala kaganda. Kahit dito sa kabilang side na to mga kalaki, kaya sa kabilang side na yan, lalo na yan, talagang dati talagang yan, gubat, parang gubat na talaga dati yan. Yan, mula doon, oh, parang gubat yan hanggang dito. Yan, hindi pa nalilinis yan. Halos parang ayaw ang linisin kasi parang ang pangit, parang gubat. Pero nung malinis mga kalaki, grabe oh. Ganyan pala kaganda. Ayan oh. Ganito pala kaganda tong manukan na to. Nung malinis, nung mawala yung mga puno-punong hindi naman, yung mga puno na hindi napapakinabangan, hindi namumunga.
Yung parang damong puno lang. Yung malinis to, grabe, ang ganda. Tapos sobrang putik pa talaga dati dito. Yung unang lipat namin dito. Grabing putik na to, mga kalaki. Kahit sino nga makapagsabi, ibang iba yung dati sa ngayon. Talagang wala ka kasi talaga makikita dati dito, mga kalaki, na ano, wala kayong makikita ang malinis yung ano, yung parang ganun nga, mga kalaki. O makikita nyo yan, yan, ganyan, gubat na yan, parang gubat na ganyan. Yung may mga puno na mga 5 feet ang taas, tapos hindi naman napapakinabangan, hindi namumunga. Yan. Ngayon, mas maganda na kasi nataniman pa namin ng mga yung mga may saging doon, may saging, may mga ano tawag dito, buko. Yan, o. Mga ito po yung ano ba? Yung mga hindi tumataas na puno ng ano, namumunga na kagad, puno ng nyog. Yan. Mga ilang taon na lang to, mga 2 taon pa to, mga mumunga na yan. Tapos ang bunga niya, mga kalaki, halos sayad din sa ano, lupa na yan. Mga dwarf yan, dwarf coconut tree. Yan. Tapos yung prutas, may kalamansi tayong tinanim. Tapos meron pang anong tawag dito, gayubano. Marami dito, mga kalaki, karamihan gayubano. Paikot yan hanggang doon sa pinakataas na yun, no? Paikot, may gayubano. Yung ibang mangga na tinanim dito na binili na na tawag doon, yung parang nakamarkot na, mga 1 taon lang namumunga na, kinain ng kambing. Dati kasi may kambing dito, kaya tinanggal na ng owner. Kasi kung hindi tatanggalin, mauubos yung mga pananim dito. Ang dami nga nitong 100 plus tong ganito, 100 plus tong tanim na ganito. Iilan na lang to, siguro mga nasa ano na lang to, 70. Marami na rin marami din kasi yung kinain ng ano, kambing. Tapos yung mga mangga nga, ang gaganda na sana. Halos dapat mamumunga na ngayon kasi mga ano yun, yung mga grafting ba yun tawag doon. Matataas na sana ngayon, kaya lang alam niyo naman, ang kambing walang pili, lalo na sa mga maaasim na puno, mga kalaki. Medyo malabo kasi mata natin pag grabe aliwalas, mga kalaki. Pabahin natin yung ano, tripod natin para pakita ko ulit sa inyo. Ayan. Naglilipat ng mga manok doon si Mr. Oras natin 6:50, mga kalaki, 6:50. Grabe, lamig dito, mga kalaki, ang lamig. kaya nga maliligo nga sana kami, magsuswimming sana kami kagabi habang nagsashot. Kaya lang kahit na nagsashot kami, mukhang hindi namin kakayanin nung lamig nung
pag lumubog ka sa swimming pool, hindi naman siya malamig, maligam-gam yung tubig. Ang problema, pag umahong ka, parang tutusukin ng lamig yung katawan mo. Kung nararamdaman nyo yun, yung grabing lamig talaga. Eh syempre, aahon ka din para sumat. Kaya hindi na kami nakaligo. Dapat maliligo kami kagabi habang nagsishot. Dalawa lang kami dito, mga kalaki. Kasi may pinuntahan nga yung tao niya dito. Kaya dalawa kami. Yun o. Lilipat siya ng ibang manok bago kami bumaba. Maya-maya kasi bababa na rin kami dito. At may mga aantayin kasi siyang tao doon sa kanila. Punta naman tayo doon sa kabilang magpapatuka na yung tao doon. Baba na tayo dito, mga kalaki. Tingnan natin yung nagpapatuka na sila doon eh. Hindi tayo pwedeng basta bumabang diretso, mga kalaki, kaya kailangan hanapin natin yung medyo patag-patag, kasi kahit na hindi umulan, mga kalaki, matarik kasi talaga to. Matarik kung makakapunta kayo. Matarik talaga tong lugar na to. Kaya kailangan dahan-dahan. Kahit yung mga nagpapatuka dito, mga trabahador dito, mga kalaki, ang tagal na nila, pero minsan pag nagkakamali sila ng baba, nadudulas din sila. Sadya madulas tong to. Kita nyo naman Yan Pag tinignan nyo lang dito sa camera, parang kala nyo hindi gano kataasan. Pero sadyang mataas. Ay lalo na tayo. Dulasin tayo, mga kalaki. Kahit tuyo pa yan. Yan. Harap ko sa inyo. Mga kalaki Ang ganda ng lemon na to. Lemon pullets. Ang ganda. Mga kalaki Tingnan yung high action na to. Grabe, gwapo. Ang gwapo. Papatukan mga kalaki. Bisitahin natin yung mga mga kalaki yung mga pure high action. Daming kasamang daming kasamang inahin. Ganda.
Yung ating lemon guwapo. Dami rin kasamang inahin. Ating lemon guwapo. Lemon guwapo by Juancho Aguirre. Ito po yung line ng kay Juancho Aguirre. Tapos yung hats naman na yun, sa mga bago manonood natin, yun naman po yung Circle L. Ito pa, mga kalaki, ito naman yung dark side ng lemon guwapo. Ayun, kaganina, light side. Ito, dark side. Yun o. Grabe, popogi. Ito naman yung ating high action over Papay Gray. High action over Papay Gray. Yan. Sarado natin. Ito naman po yung ating golden boy. Uy. Pabukas. Paharap pala. Ito naman po yung ating golden boy sweater. Yan. Imported line po yan, lalaki na yan. Alaki. Oh, maganda. Golden boy. Ito naman po yung ating spangle hats. Ito po, lahi din po ng ano yan, spangle. Ayun yung pinakatataya. Spangle. Ito pa yung ano, ito pa yung isang lemon guwapo. Pagkakaalam ko mga kalaki, pag natapos ng gamitin tong mga inahin dito, i-out na to. Pag natapos na sila magsalang ng mga itlog ng mga yan, i-out na to. Kaya abang-abangan nyo mga kalaki yung mga pang-out na inahin dito. Baka ibenta ulit ng ano, mas mababang presyo. Siyempre, gamit na, di ba? Mga pure pa naman yan. Mga 1 taon pa lang nagamit yon mga kalaki. Kaya abang-abangan nyo. At baka maging maganda yung mood nung ano, owner. I-out yun mga kalaki. I-out ng mababa. Baka i-sale ulit yun. Abang-abang na lang mga kalaki. Mga kalaki, at inaayos lang yung ibang manok. Yung buyer kahapon mga kalaki, babalik yun sa susunod na Miyerkules. Kumuha nung kahapon, kumuha sila ng 8 stag. 8 stag ang kinuha nila. At pagbalik nila ng Wednesday, 10 naman daw ang kukunin nila. Yun, in-adjust lang natin yung ano, brightness yan. Bali, pagbalik daw nila ng ano, ng Wednesday, 10 pa kukunin nila. Bali, binitaw nila hapon. Lahat ng ibinitaw, wala nang, yung 8 binitaw mga kalaki, lahat yung kinuha. Wala nang pinili. Lahat daw wala daw tapon. Kaya kinuha agad nila yung ano, 8. Tapos pagbalik nga nila sa ano, sa Wednesday, 10 naman daw kukunin. 'Yan. Kaya malamang
mababakante na ulit to. Kasi iilan na lang tong stag dito na pwede na lang kuhanin. Malamang itong matitirang stag dito, mga kalaki, baka ubusin na nila to. Sa magtatanong naman kung magkano yung in-out na stag na yun, mga kalaki, 8,000 po ang isa. 8K po ang isa, mga kalaki, sa mga magtatanong dyan. Ayun po ay mga pure din, karamihan pure din. Hindi lang pumasa sa standard ng pwedeng gawing broodcock, pero sa mga iba pwede namang gawing broodcock din, brood stag din yun, pwede. Kaya lang sa kanya hindi sa kanya pumasa na pwedeng panggawing brood stag, kaya ginawa na lang presyong pang crosses, mga kalaki, pero mga pure po yun, ginawang presyong pang crosses. Kaya itong mga natitira dito, mga kalaki, malamang makuha na lahat yun, makuha na to sa Wednesday. Sa Wednesday makuha na lahat yung manatitira dito. Ewan ko, abot pa ng 10 siguro to, kasama yung mga nandun, mga kalaki. Dahil kahapon nung ibinitaw nga nila, yung 8 ibinitaw, mga kalaki, antimano, kinuha na, hindi na binalik sa talian, linagay na agad sa box. Yon, mga kalaki, bali 8 yung sila tatlo yung may-ari nung yon. Yung isa naman kumuha, trio ang kinuha nung isa. Yung dalawa na pinsan ata, tig-4 na piraso sila na kinuha. Kasi 8 nga yung pag naayos na yung manok na iba dala dito, almusal lang tayo, tapos mamaya siguro baba na tayo. Ang daming dito, uwak, mga kalaki. Magkakape lang siguro tayo, tapos bababa na rin tayo. Ito nga pala, mga kalaki, one time winner nung early bird, one time winner. Saka to, kasamahan niya yan, one time winner. Yan one time winner din nung early bird. Yan, ito 2 times winner, mga kalaki. Yan, 2 times winner. Yan, medyo ika-ika siya pag naglakad, pero grabe ito maglaro. Grabe maglaro yan, mga kalaki. Testing namin. Para sa akin super pumalo. Grabe yun. Binaba dito itong tatlon to kasi sasali natin sa pagsusulit. Yan. Papakita ko sa inyo naman yung yan, mga kalaki, at nagpapatuka na si Boss Arma ng kanyang mga alaga. At mag-upload sana ako mga kalaki yung ating vlog kahapon. Upload ko sana gabi. Ang problema naman, mahina masyado yung net dito. Kaya abangan nyo na lang, mga kalaki. Pagdating na lang natin sa bahay, pag uwi natin sa bahay, saka tayo makakapag-upload. Eto, abangan nyo rin to. Siguradong bali pangalawang vlog natin to, mga kalaki. Yan. Papainom na nagpapatuwa na si Boss Arman.
Time check. 7:30. Yan. Bago siguro mga alas 8. Baba na tayo mga kalaki. Gabi na rin tayo nakatulog kagabi. Mga siguro 11:30 na. Halos nakalahati namin ni Boss Joey yung nakalahati namin yung detengang Alfonso. Dalawa lang kami uminom. Mamaya baba na kami at may mga hinahabol si Boss Joey ng mga gagawin kasi. Kaya nabang hindi pa tayo bumababa, video muna tayo dito mga kalaki. Ang lakas ng hangin. Kita nyo yung hangin. Grabe, talagang sarap magkaroon talaga ng ganitong farm mga kalaki. Siyempre, nangangarap din tayo magkaroon ng sariling manukan. Kahit hindi ganito kalaki mga kalaki, basta't magkaroon tayo ng sariling manukan. Siguro pangarap din naman lahat na nag-aalaga ng manok yan na magkaroon ng sariling manukan. Kahit hindi malaki, basta't maayos, okay na. Meron naman tayo pwedeng gawing manukan mga kalaki dun sa Batangas. Kaya lang syempre nag-aaral pa yung mga anak natin. Nag-aaral pa yung anak natin. Tapos dito pa yung trabaho ng asawa natin. Kaya hindi pa tayo pwedeng lumipat at bumalik sa Batangas. Siguro pag nakatapos yung bunso namin, tayo babalik sa Batangas at dun tayo maglalagay ng manukan. Yan.